Ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming dinadakila, at gaya ng aming inawit kanina, nais ka namin muling mapakinggan, O God. Nais namin malaman na iyong kalooban sa aming mga buhay, upang sa gayon, ito po ay aming maiangkop, Panginoon, sa iyong layunin at mabigyan ka namin ng karangalan at kaluguran. Maraming po salamat na matagumpay po kayo, nagtagumpay po kayo sa aming mga buhay sa araw na ito, at aming po sinasaway lahat ng gawa ng kaaway na nais alisin ang aming focus at ipaalala pa ang mga distractions na aming naiwan sa aming tahanan, mga alalahanin patungkol sa aming pamilya, sa trabaho, sa aming personal na buhay. Lahat pong iyon nilalagak namin sa iyong paanan. At ngayon, tulungan mo kami na ituon lamang namin ang aming buong puso, ang aming isip, ang aming spiritual eyes and ears ay open, Panginoon, sa iyo lamang. Kaya ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa iyong gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag pumunta po kayo sa mall, sa SM, meron palagi ang aga nga ng countdown di ba? Ayan. So, ngayon, 88 days before Christmas and 95 days before 2026. Grabe, no? So, kulang-kulang na lang na, actually more than 3 months na lang. 2026 na, ang bilis ng araw. Imagine, parang kahapon na linggo, ito na naman tayo. Yan. At purihin ng God, sapagkat sa ating pag-aaral, yung pong ating tema ng ating anibersaryo, hindi lamang ng buong IRM, kundi ng IRM Las Piñas, maaaring ito ay tema para sa taong ito, pero ito ay tema sa habang panahon, habang tayo nabubuhay. Yung passion for God and compassion for people. So, tinutulungan tayo dito na talagang yung buhay natin ay maging makabuluhan, kapaki-pakinabang, nagbibigay kasiyahan, tunay na kasiyahan at kagalakan, at ito ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan. So, praise God at pinaisip ito sa buong IRM. Bago magpatuloy ay pinaparating din namin yung aming pakikisang damdamin sa pamilya Lumberio sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Yan. Mamaya po may announcement sa patungkol kung sino ang nais na sumama para makikiramay sa kanila mamayang hapon. Sige po, nasa uli na po tayong serye ng pag-aaral ng Passion for God and Compassion for People, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi dito natatapos. Kundi ito nawa ay maging motto natin, personal motto natin sa buhay. Pwede natin i-rephrase ang passion for God and compassion for people sa loving God and loving people. Yan. Nabanggit na rin ito ni Pastor, mga nagdaang mga linggo ng kanyang tinungkol ang topic na ito. Naalala niyo nung tayo ay nag-G12 pa? Yan. So, what is our purpose? Love God. Love people. What is our vision? Win souls, make disciples. So, ano ang layunin natin sa buhay? Mahalin ang Diyos, mahalin ang ating kapwa-tao. So, dalawang bahagi siya. At bibigyan natin ito ng tuon sa araw na ito para review na rin. At the same time, ito na rin ang babaunin natin. Okay. Ano ba yung sinasabing passion? Okay. Naririnig ko mga passion de amor. Diba? Passion of love. Yan. Pag niyo po ginugel ang Tagalog sa passion, tinagalog din siya pagmamahal, pagsinta. Pero pag sinabi yung pag-passion, parang mas maalam, mas masindi mas matindi. Diba? Passion Yan. So, sabi dyan, passion is a very strong or intense emotion or feeling of love, joy, and enthusiasm for someone or something. Ang passion, ang pagmamahal, maalam, masiding damdamin, yan, isa kong napakalakas o, sabi niya, matinding damdamin o pakiramdam ng pagmamahal.
pagmamahal, kagalakan, kasiglahan para sa isang tao o sa isang bagay. So, pwede tayo maging passionate about basketball. Yan. Hindi lang tao. Passionate tayo sa ating anak, asawa, boyfriend, yan, girlfriend. Pero pwede rin na ang passion natin ay food. Diba? Ang passion natin ay mag-travel. Yan. So, yan na yung mga matinding gusto natin na isip natin sa buhay. Na pag narinig natin yung word na yun, wow! Buhay na buhay yung dugo natin. Paano passion natin yun eh? Diba? So, ang synonyms, ang mga kasingulugan na salitang passion ay ito. Excitement, zeal, delight, fervency, desire, hunger, thirst, craving, conviction, drive. So ito po ang mga kasingulugan ng salitang passion. Pananabik, kasigasigan, kagalakan, alab, matinding pagnanais, pagkagutom, pagkauhaw, paghangad, matibay na paniniwala at determinasyon. Yan. Ang ating pong pinakasusing talata na ito po ay talagang core passage. Kapag pinag-usapan po natin yung loving God, loving people, hindi po maaaring hindi ito mabanggit. Itong passage na to na nakasulat sa Mark 12:28 to 30. Inayayaan ko po kayong lahat na tumayo para po iwas ang to. Ayan. Magbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Sige po. Mark 12:28-30, 1, 2, 3, go. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." Sa Tagalog po, 1, 2, 3, go. May isang katulong ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niya mahusay sa kapag Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanungin, "Ano po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan niyo ang mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas." Yan. So makakaupo na po kayo. Nandun po tayo sa aralin natin na passion for God, yung unang bahagi. So, paano daw natin mapapakita ang pagmamahal natin sa Diyos? Nang matindi, yan. Kapag inibig natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas, ibig sabihin ito, buong pagkatao. Yan, iniibig natin ang Diyos. So, mapapakita natin na talagang minamahal natin ang Panginoon. Meron pong isang, ayan, sunod po na slide dyan. Sabi po sa talatang ito, sa 1 John 4:19, "We love because He first loved us." Kaya tayo nagmamahal. Paano? Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. So, even to sa first part natin na mag-aaral, passion for God, maaari natin mahalin ang Diyos sapagkat una sa lahat, siya ang nagmahal sa atin. Amen? Amen. At meron pong isang nagsulat ng ganito. We are passionate for Him o for God because He was first passionate for us. Nireference po yung 1 John 4:19. So, ang sabi, tayo ay may maalam o matinding pagmamahal sa Diyos sapagkat siya ang unang nagpakita ng maalam o masidhing o matinding pagmamahal sa atin. Amen? Yan. So, paano nga ba pinakita ng Panginoong Jesus, ng ating Ama, yung dakila, matinding pagmamahal
sa kanyang sanlilikha. Yan. Tumuo sa krus. Sabi niya, matatanungin daw, meron kayong nabasa o nag-google kaya, Panginoon, mahal mo po ba ako? Tapos, diba, ang nakita niyo sabi, I love you this much. Pinakita ng Panginoong Jesus yung pinakadakila, sukdulang biyaya at pag-ibig niya sa atin nung ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang makakapantay at makakahigit pa roon. Paano pwede tayo magbigay ng buhay natin sa kapwa-tao? Ito ba? Yung mga nababasa natin, yung pag may nalulunod, sinave, namatay ka para doon sa iyong kapatid o doon sa iyong pinsan. O kaya naman, may nabasa tayo rin na sa ibang bansa na merong sasakyan, di ba, na dumaan doon sa Amerika. Pero tinulak niya yung kanyang asawa, hindi yun na namatay. Paano? Naitulak pero siya ang nagbuwis. Kumaga siya ang namatay. Pero ang Panginoong Jesus, namatay siya hindi lang sa isang tao. Ano? Namatay siya para sa lahat ng tao, kasama na ako at kayo. For God so loved the world. Yan. Paano pwede tayong ibigay natin yung buhay natin doon sa mga taong kaibig-ibig, mahal natin talaga eh. Bakit ako magpapakamatay doon sa tao na hindi naman karapat-dapat, di ba? O yung bang, bakit ko ibibigay yung buhay ko dito? Pero ang Panginoong Jesus, sabi pa nga, sa Romans 5:8 ay ganito. Ano ang nakasulat sa Romans 5:8, mga kapatid? Yan. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit na noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So, makasalanan tayo, pero namatay si Jesus para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Noong tayo makasalanan pa. Noong panahon na tayo undeserving of His love for us. Kung kaya nga, di ba? Yan nga yung, yung isang kaibahan ng pag-ibig ng Diyos eh. Di ba? Mahal niya tayo nung tayo makasalanan pa at sinusuway natin siya. Meron pa isang katangian ang pag-ibig ng Diyos. At ano yun? Sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Sabi ni Judah Smith, God loves us with never-ending love and unconditional passion. Iniibig tayo ng Diyos na walang hanggang pag-ibig at walang kondisyon o pasumbaling pagmamahal. Nung kabataan ko, hello mga kababaihan, kalalakihan, ang isang pinakasikat na, hindi Titanic, Endless Love, ni Brooke Shields. Remember? My love. Di ba? Yan. So yun ang pinakasikat ng kabataan namin na love story, hindi Titanic, ni Rose at ni Jack. Yan. So si Brooke Shields, yung Endless Love, naman talaga, sikat na sikat yung kanta na yun. Talagang even yung movie na yun, buong mundo, ay kinahumalingan at talagang blockbuster. Bakit? Sabi niya, Endless Love. Parang, wow, makakapanood tayo ng isang pelikula, kwento tungkol sa isang walang hanggang pag-ibig. Pero sa totoo lang, ang pag-ibig ng tao ay, sabi dyan? Meron pang karugtong. God's love is constant, not fickle. He'll never change His mind about us. Ang pag-ibig ng Diyos ay palagi. Ayan, si PJ Monterde na. Ngayon, ito naman ang theme song ng mga kinakasal.
So, ang tunay pala na ang pag-ibig na palagi ay ang pag-ibig ng Diyos. At hindi pabago-bago. Pag fickle-minded, di ba? Pabago-bago ngayon, gusto, bukas, hindi. Hindi niya kailanman babaguhin ang kanyang isipan tungkol sa atin. Ang galing, no? So, ang Diyos lamang ang may ganong klase pag-ibig sa akin. So, makakaalam ito, pagpatunay ito ng mga may asawa dito o may boyfriend, minsan may araw na hindi nyo gusto yung asawa nyo. At nagtataka pa kayo o nagdududa, bakit nga ba ito na pangasawa ko at pinakasalan ko? Di ba? Oo. Ano hindi ba para laging araw-araw kaibig-ibig sila eh? Di ba? Kaya minsan gusto nyo isoli sa inyong denan. Pero ang nakakatuwa nito, ang pag-ibig na Diyos hindi nagbabago. Yan. At kahit tayo, pabago-bago, hindi man tayo lagi kaibig-ibig eh. Yan. Di ba? Hindi man lagi natin sumusunod ang Diyos. Pero ang Panginoon, hindi nagmamahal, hindi nagbabago. Yung kaisipan na niya sa atin, mahal kita palagi, araw-araw. At ipinapakita yun ng Diyos sa isang pagpapatunay ng isang talata, Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamalim. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sa diwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi. Sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. So, yung mga wedding vows, they are meant to be broken. Diba? Paano? Nagpapaanal, naghahanap ng iba, nagsumas sa kabilang bahay. Pero, masasabi natin, ang pag-ibig ng tao ay very weak. Ito ay flawed. Maraming flaws. No? Maraming mga pagkakamali, maraming pagkukulang. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ito ay perfect. Diba? Ito ay tapat, ito ay palagi, ito ay bago tuwing umaga. Minsan, hindi tayo nakakatiyak eh. Minsan nagdududa tayo. Ano pa kaya ba ako ng girlfriend ko ngayon? Ano na ito? Ano nag-away kayo? May tampuan kayo dalas? Kahapon. Yeah, magindi yung conflict. Tapos nagdududa ka, ano kaya pa ako ng boyfriend ko, yung asawa ko kaya, baka iwanan na ako ng asawa ko, sobrang galit sa akin. Pero sa Diyos, wala tayong ganong pag-aalinlangan. No? Kahit anong gawin natin, no? Na kahit tayo nagkakasala, araw-araw, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling tapat at hindi nagmamaliw. Kahit takpan ng ulap, dahil may bagyo, ang araw, hindi natin makita ang araw na sumikat, pero ang katotohanan, bago, ang tapat, ang pag-ibig ng Diyos tuwing umaga, kahit may bagyo. Ngayon, ang tanong, paano naman, lugi naman ang Diyos, hindi natin siya mamahalin din, diba? Parang, Lord, nakakahiya, wala na akong matatagpo ang pag-ibig gaya na sa'yo. Hindi yan kayang tapatan o higitan ng aking magulang, ng aking anak, ng aking asawa, ng aking kapatid. Kaya naman, Panginoon, dahil sabi yung pagmamahal sa akin na ganito na lamang, paano ko naman ito magagantihan? So ito naman po, mga kapatid, ang tanong. How can we cultivate such a close relationship with God? Paano natin mapapagyaman? Paano natin mapapalago ang isang napakalapit na relasyon sa Diyos? Una sa lahat, sa pamamagitan ng giving time and priority to the relationship. Pagbibigay ng oras at prioridad sa relasyon sa Diyos. Yung human relationship nagtatampo, naghahanap. Sasabihin ng girlfriend sa boyfriend, hindi mo na ako mahal.
Paano hindi mo na ako binibigyan ng time at attention? Ganyan, no? Yung mga paglalambingan. Yan. So, ganun pala. Yun ang isang nakikita natin katunayan, no? Pagpapakita na mahalaga ang isang tao sa atin at minamahal natin. Binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng prioridad. So, ganun din sa Diyos. So, isipin natin, mga kapatid, kahit ang Diyos hindi natin nakikita, pero ang Diyos, tayo ay pumasok sa isang love relationship with Him nung tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Actually, ang sabi nga sa Biblia, tayo ang kanyang bride, tayo ang kanyang kasintahang babae. Babae ka man o lalaki, pero ang iglesia, lahat naman na nampalataya, bride of Christ. At siya ang ating bridegroom. Kaya nga dito kami babawi ni Ate Sheila eh. Makakaranas din kami ng kasal sa langit nga lang, wedding of the Lamb, di ba? So, praise God, hindi kami naman lugi-lugi, ang mga single. Mas perfect. Yeah. So, sabi, giving time and priority to the relationship. So, sabi niya, dapat si Jesus ang unang iniisip natin sa umaga at huling iniisip natin bago tayo matulog. Pag-isip at sa gabi. Ano? Sa magkaroon ng merong relationship sa isa't isa, yan ang demand. Dapat merong good morning sa umaga at may good night sa gabi. Pag wala yan, galit. Wow, parang unarin. Parang talaga totoo, di ba? Sabi din, tignan natin to. Pero sinabi si Francis Chan, ganito ang sabi niya. When you are truly in love, makakarelate dito yung mga may darling dyan. When you are truly in love, you go to great lengths to be with the one you love. You'll drive hours to be together, even if it's only for a short while. You don't mind staying up late to talk. Walking in the rain is romantic and not annoying. You'll willingly spend a small fortune on the one you're crazy about. When you are apart from each other, it's painful, even miserable. He or she is all you think about. You jump at any chance to be together. We need to be like this with God. Kapag tunay ka nagmamahal, gagawin mo ang lahat para makasama ang minamahal mo. Totoo? Magmamaneho ka ng ilang oras para lang magkasama, kahit sandali lang. Hindi mo alintana ang pagpupuyat mo para mag-usap kayo. Ang paglalakad sa ulan ay romantiko at hindi nakakainis. Handa kang gumastos sa malaking halaga para sa taong kinababaliwan mo. Kapag magkalayo kayo, masakit, miserable pa nga. Siya lang ang nasa isip mo. Susunggaban mo ang bawat pagkakataong magkasama kayo. Kailangan natin maging ganito sa Diyos. Yun ang tanong. Ganito kaya ang pagmamahal natin sa Diyos. Gaya ng pagmamahal natin sa ating asawa, anak, o boyfriend o girlfriend. Ay, may bagyo. O pwede na, hindi na lang ako aatin. Oo, masakit yung pa ako eh. Ang dali ka. Pero pag mahal mo, wala ka nararamdaman sakit. Basta magkita kayo. Diba? At saka, hindi ako aatin. Wala akong pamasahe. Pag makipagkita sa jowa, kahit maglakad. Basta makita lang. O, diba? Lahat na sakripisyo kaya gawin. Pero sa Diyos, wala lang. Mauunawaan ng Diyos. Nakakaya, no? Patawarin tayo ng Diyos. Pangalawa, paano natin mapapalago ang ating pagmamahal sa Diyos? Reading and meditating on God's Word. Pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang salita ng Diyos ay God's love letter to us. Ito ang aklat, no? Ito ay sulat ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So kapag natin minamahal ang salita ng Diyos, pinapakita natin ito, mahal natin ang Diyos na author ito. Amen? So, hindi na ako
uso ngayon ng love notes no? Noong mga panahon pa lang ng mga kababayan kalalakihan, maraming mga letters. Pero ngayon, puro na text. Yun. Ewan ko kung meron ng mga nagte-text, meron pa mga nagbibigay ngayon ng love letters. Mabuhay kayo. Kakaiba, no? Pero mga kapatid, kapag po tayo, para natin mapakita ang pagmamahal natin sa Diyos, araw-araw, maglalaan tayo ng panahon para ito ay ating basahin at pagbulay-bulayan. Hindi lamang maparami ang ating kaalaman, kundi para mapanuto ang ating pamumuhay. Pangatlo, having regular communication with God in prayer. Ano to partner? Word of God and prayer. So sa ating quiet time, nawa lahat sa atin ay marunong na ng personal devotion. Pag tayo ay nagpa-personal devotion, personal natin pakikipag-ugnayan, pakikipag-diig sa Diyos, tayo ay nagbabasa ng Kanyang salita at the same time tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. So, regular communication with God in prayer. Number 4, obeying God's word and the things He tells us to do. Sabi ko nga, hindi sapat na basahin lang natin ang salita ng Diyos. Yung mga nanay, paano kayo convinced na ang inyong anak ay talagang minamahal kayo bilang magulang pag sumusunod sa instruction niyo? Diba? Paano? Pagpasaway ang anak, hindi niyo feel yung love. Hindi niyo madama na itong anak ko na ito, pinapahalaga ng pagmamahal ko sa kanya, minamahal niya rin ako ng katulad ng pagmamahal ko sa kanya. So, ganun din po sa Diyos. Kapag tayo, sabi niya, He who it is, who loves me, He it is who obeys my word. Sa John 14:21, ang sumusunod sa salita ng Diyos, siya yung umiibig sa Diyos. Kaya pag tayo po ay maingat tayo kung ano yung napapag-aralan natin sa life group, sa ating worship service, o sa ating home, at talagang matama, maingat natin itong sinusunod, nagpapakita yun, minamahal natin ang Diyos. Paano gusto natin siya sundin sa lahat ng kanyang nais sinasabi sa atin. Number 5, having a clean heart through regularly confessing and asking for forgiveness for our sins. Pagkakaroon ng malinis na puso sa pamamagitan ng regular na pagtatapat at paghingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Kailan po tayo huling humingi ng tawad sa ating spouse, na nagkasala o nasaktan natin, Minsan, nag-get in the way yung pride, di ba? Parang alam niya ngayon, hindi ako magsasorry. Yan. Sa Panginoon po, dapat mapakita natin yung ating kumbabaan. Every day, nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. So every day, ugaliin natin, Lord, patawarin mo ko. Patawarin mo ako sa lahat aking inisip, aking sinabi, aking naramdaman, ginawa. Yung aking buong pagkatao, linisin mo po ako. Paano everyday po, wala kung dito magsasabi, hindi tayo nagkakasala. Lahat po tayo ay makasalanan pa rin. Pero kung hinagad, siya ay tapat na nagpapatawad na naglilinis sa ating mga kasalanan. Isabay na natin pag nag-shower, para hindi natin mag-miss. Paano bakit tayo nag-shower? Luminis tayo mula sa alikabok, mula sa dumi. So, pag nag-shower, Lord, kung naglilinis ako ng aking katawan, linisin mo rin po ang aking kaluluwa. Yan. Sabay na natin yon. Number 6, seeking to glorify Him by our commitment to follow Him as we seek His purpose and will for our lives. Ito, merong yung mga sunod-sunod na linggo na tinungkol ni Pastor Rodel, ba? Paano natin gagamitin yung ating buhay para sa layunin ng Diyos? Tayo ay maging bantay, tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Kanya, na talagang pagsikapan natin luwalhatiin, bigyan karangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakalaga na sundin siya habang inaalam natin ang kanyang layunin at kalooban para sa ating mga buhay. Praise God!
Ang goal po ng Ira Las Piñas, gawing malinaw kung ano ang layunin ng Diyos para sa buhay ng kanyang mga anak. At ito po ang ibinabahagi dito po sa pulpito ng ating pastor, mga leaders, life group leaders, at nawa lahat po tayo ay sama-sama, we are in this together, na gusto natin patuloy at sama-sama natin parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Yung layunin niya at kalooban niya para sa ating buhay, ito ay ating sundin. At huli, sa first part lang ha, mga kapatid, hindi pa tayo tapos sa huli. Kala huli na, hindi pa first part. Number 7, discovering what is important to God and making those things important to us. Pag-unawa kung ano ang mahalaga sa Diyos at pagtanggap sa mga bagay na yun bilang mahalaga rin sa atin. Keep the main thing, the main thing. Alamin natin kung ano ang pinakamahalaga sa Diyos at gawin din natin na yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kung mahalaga sa Diyos, ang mga tao ay maligtas, yun din po ay yayakapin natin, mahalaga din to sa aking buhay. Abutin ang mga tao at ibahagi sa kanilang kaligtasan. Kung mahalaga sa Diyos, kung kaya nga merong Great Commission go and make disciples. So mahalaga sa Diyos na gawing alagad ang mga tao. So aakapin ko rin to. Ako ay magpapasanay. Papayag ako na ako'y mapabilang sa life group, na merong nag-aalaga sa akin at gagawin ko rin yun sa iba. Kung ano ginawa sa akin ng aking leader, ibabahagi ko rin sa iba. Paano ito ang layunin ng Diyos? Very clear. Bago siya umakyat sa langit, ang Panginoong Yesus, ito ang iniwan niya. The Great Commission must not be our last concern. And the Great Commission is not an option. Di ba ba? It is a command. No? Hindi yan yung, gagawin ko ba ito o hindi? Hindi po mga kapatid. It is not an option. It is a command. Ng great commander natin, Commander-in-Chief, ang ating Panginoong Jesus. So yun po yung ating, sabihin nyo, Ate Julie, hindi na muna natin itatapik itong compassion, papahingayin na natin, paano papasok na tayo sa October no? Iba na ang ating sermon series. Pero, paano natin mapapanatili talaga yung pagmamahal natin sa Diyos? Ito po yung 7 kaparaanan na yan. Yan. Para hindi tayo manlamig sa ating pagmamahal sa Diyos. Para sabihin ng Diyos, isusuka kita. Di ba? Doon sa Revelation, nanlamig ka. Ang ayaw ng Diyos yung malamig at saka yung malahilingan. Ano lang ang gusto ng Diyos? Yung nag-aalam. Yung mainit, nag-aapoy. Yung pagmamahal natin sa Kanya, hindi tayo isusuka. Malawa, the second part, passion for God, pagmamahal sa Diyos, compassion for people. Ay, meron pa pala. Yan, ito. Actually, itong talata na to, ito po yung aking life verse. 2 Corinthians 5:14-15. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin, sapagkat natitiyak namin siya'y namatay para sa lahat. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ito po talaga yung aking life verse. For God's love compels me, controls me. Ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari, ang kumokontrol sa aking buhay. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, si Jesus, ang kakaiba sa Kanya, namatay siya para sa lahat. Hindi lamang para sa isa, 10, 1 milyong tao. Para sa lahat ng tao. Bakit? Bakit namatay si Jesus para sa lahat? Upang ang nakasumpong ng buhay sa Kanya, hindi na
mabuhay para sa sarili. Hindi na ako mabuhay para sa sarili ko. Paano? Kaya nung amin natin, di ba? I am living for Jesus. Ako na ay nabubuhay para kay Jesus. Si Jesus na, Galatians 2:20. Di ba? Pastor? Galatians 2:20. I have been crucified in Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, eto si Julie, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Nabubuhay na ako para kay Jesus na tumubos ng aking buhay. Kung ano ang gusto ng Panginoon Jesus sa buhay na ito, yun ang gagawin ko. Hindi ako na ang driver ng buhay ko. Ang driver na nagmamaneho ng buhay na ito ay si Jesus. So that includes every aspect ng buhay ko. Whether sa aking hobbies, whether sa aking finances. So si Jesus pa rin ang Panginoon ng aking buhay. Lord, ang gusto mo mag-tithes ako. So, pero parang kulang yung pera ko, Lord, mas unahin ko hindi. Ang sabi ni Jesus, di ba? Ang sabi ng Panginoon, give your tithes. Yan. So, ibibigay ko ang aking mga ikapo. Paano ito ang gusto ng Panginoon para sa buhay ko? Hindi na ako may-ari ng pera ko eh. Hindi na ako may-ari ng oras ko eh. Hindi na ako may-ari ng talento ko eh. Paano lahat naman yan? Galing din sa Kanya. Ang tunay na mag-aari ay ang Diyos. Katuwa nga si Bishop Tagle, diba? Ng Katoliko, si Cardinal Tagle. Doon sa nangyayari ngayon sa ating bansa, napanood ko yung kayong interview. Actually, ipapalabas to sa ANC sa Tuesday. Dapat maalala ng mga tao na naglilingkod sa ating bansa, hindi kayo Diyos. You are not God. Ano dapat? Ang dapat maging kaisipan ng mga, lalo na yung mga politiko. Actually, hindi lang politiko, lahat tayo. Di po ba? Lahat tayo, hindi tayo Diyos. Kundi tayo lahat ay katiwala lamang ng Diyos. So, sabi nga niya, kung yun ang magiging kaisipan ng lahat ng politiko, hindi ka Diyos, hindi ka ang may-ari ng mga bilyones na pera na yan, actually, pinagkatiwala lang sa kanila yung posisyon. Pero, inangkin na ang mga kayamanan ng bayan. Linakaw na ang kayamanan ng bayan. Mahabag ang Diyos sa ating bayan. So, di po ba mga kapatid? Yung po nabubuhay na tayo para kay Jesus. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Kalawa, compassion for people. Kung dinefine natin ang passion kanina, let us define what is compassion. Compassion literally means to suffer together. It means recognizing the suffering of others, deeply caring, and then taking action to help. It's a tangible expression of love for those who are suffering or in need. Ang literal na kahulugan ng kahabagan o pagkahabag ay ang magdusa ng magkasama, suffering together. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala sa pagdurusa ng iba, ang labis na pagmamalasakit, at pagkatapos ay ang paggawa ng aksyon upang tumulong. Ito ay isang konkretong kapahayagan ng pagmamahal para sa mga nagdurusa o nangangailangan. Sabi ni Daniel Coleman, hindi ni Daniel Volvo. Daniel Coleman. Ano sabi ni Daniel Coleman? True compassion means not only feeling another's pain but also being moved to help relieve it. Ang tunay na kahabagan o pagkahabag, hindi lamang yung pagdama sa sakit ng iba, kundi pati na rin ang pagkilos upang maibsan ito. Mapapansin niyo po at nai-post na sa ating GC
ang kapatid na Joanne Kaulugan, siya po ang ating intercessor head. Ngayon po siya ay nakakonfine sa UniHealth because siya po ay operahan ng gallbladder. Inalis na po ang kanyang akdo. Nung Lunes po, ayan, tumawag si Elabe kay Jacque at hindi na uli kaya. Actually po si Joanne pabalik-balik na sa COSPA. Palagi na lang pumupunta doon, babalik, pinapauwi. Pero nung Lunes ng umaga, madaling araw, pumunta uli sila sa COSPA at pinauwi. At si Laloy, syempre, ang kanyang asawa ay in deep pain na. Tinawagan si Jacque, syempre si Jacque, kasama ko rin, at kami dalawa ay ninang ni Joanne. Sabi namin, Pastor, ay buti po si Pastor Rodel at si Donna, hindi pa nakakalayo papunta sa Bible College. Nandun pa lang sila sa Nagaro, sa PGP. So, nung natawagan namin si Pastor Rodel, Pastor, nasa po ba kayo? Paano po si Joanne ay hirap na, baka pwede pong dalhin sa hospital. So, ayun na po. Pinuntahan ni Pastor niya, ni Donna, si Joanne. Sabi namin, dalhin na by faith sa private hospital para hindi na pauwi sa Olivares. So, dinala po si Joanne. Kung makikita niyo po si Joanne, namimilipit sa sakit, umiiyak sa sakit, parang nakamamatay na sakit. Kung hindi pa kayo maawa, ewan ko na, bato na yung damdamin, bato na yung puso. So, ngayon sabi namin, sige, dalhin na sa Olivares. Sa emergency, ang gusto ng emergency ay i-confine siya 25,000. Sabi namin, wala po kami pera noon. Alam niyo po ba, ang ginawa namin ay pina-OPD namin siya. Kumausap po kami, naghanap kami ng outpatient doctor doon sa Olivares. At inilabas po namin siya, binayaran namin yung kanyang sa emergency. At nilipat namin siya doon, nagpatingin sa doktor, sabi ng doktor, kailangan po talaga, iba na po ang sitwasyon ni Joanne. Kailangan niya na ng hospital. Paano nung hinawakan yung kanyang tiyan, napakatigas na, at talagang umiiyak na siya sa sakit. Nung nandun kami, sabi namin, sabi niya, talaga man di kayo magpapakonfine dito, ang laki po 25,000, wala po kaming ganong alaga. So, lumabas muna kami, nagpulong-pulong kami sa labas, noong clinic ng doktor. Alam niyo po, si Joanne, sabi niya kay Laloy, ayoko na umuwi. Sabi niya sa asawa niya, ayoko na umuwi. Hindi na ako uuwi. Kumbaga, hindi niya na kaya umuwi at mag-suffer lang ng ganong sakit. Ayoko na umuwi kahit mangutang tayo, talaga, magbaon tayo sa utang. Gagawin natin, ayoko na umuwi. Kaya, tinawagan ko si Lea, tinawagan ko si Ate Mercy, tinawagan ko lahat ng tatawagan, si Ate Mel, para sa private hospital na pwedeng paglipatan kay Joanne. At ang nakausap namin si Ate Rose Buta. Sabi niya, Ate, doon na lang po sa UniHealth, may kakilala kami. Praise God. Alam niyo po ba? Pagpunta namin doon sa emergency sa UniHealth, yung kakilala ni Ate Rose, naka-on duty. Ayun, may clinic. Nung araw na yung panahon na yun, kaya na-delay kami pagpunta doon. All things were together. Pagpunta namin doon, sabi namin, Dok, ito na po, hirap na hirap. Imagine nyo si Joanne, pinapanik pa rin namin siya, kahit hirap-hirap siya. Dadalhin pa rin namin sa 7th floor. Hindi namin siya nag-iiwanan doon sa emergency. Grabing agony yun, di po ba? Tapos pag nakita siya sa doktor, sabi talaga nang dapat ma-confine. And then, ang nakakatuwa po sa UniHealth, hindi kagad kumuha ng deposito. Oo. At ngayon po, na-operahan na siya, ulit sa mga nagpahiram ng pera sa kayo, dumarating yung mga pera, kalooban ng yung provision ng God. Pero ang pag-pray po natin si Laloy, lupang po siya, talagang nahigante sa kanya yung amount kahapon. Nabinigay yung bill, 150,000. Parang hindi niya na alam. Kumbaga nandun po si Joanne sa room, nag-decide siya, dalhin sa ward. Mas mura ng 800 ang ward kaysa sa room. Di po ba yung gano'n? Wala si Laloy nung pumunta kami sa hospital kahapon.
nakausap namin yung doktor. Sabi ng doktor, pwede na po ilabas si Joanne at magpahinga. May dala-dala mga bag. Yung mga pinaglalabas ay yung baldak niya ng temporary. Pwede po siya magsimba. Hindi nila alam ng doktor, doktor tayo. Pero kung alam niya, sabi niya, wag. Sabi niya po, pwede na pong lumabas. Sabi namin, Dok, hindi pa po, wala pa po kami pambayad. O sige, anong Pasko, dito kayo manatili. Maloko yung doktor, agad mo Pasko. Mag-stay na lang daw si Joanne. Pero, ito po yung kalagayan ng ating kapatid. Pero, ang nakakatuwa po, alam natin, i-provide po ng God ito. Makakauwi po siya this week. I-provide ng God ang lahat ng kanyang pangangailangan. So tayo po ngayon ang family ni Joanne. Dito po ba? Ito yung pamilya na ngayon ng Ayaran Las Piñas. Kaya yung compassion, hindi yung pwede, nakita mo na, nadama mo yung sakit, tapos babay na Joanne, uuwi na kami. Hindi. Ang compassion, nakita mo yung sakit, naramdaman mo yung sakit, may gagawin ka para i-address yung sakit na nararamdaman mo yung kapwa. May gagawin ka action. So, nakakatuwa, no? Ito mismo ay tinuturuan tayo ng application. In action, yung ating tema, compassion for others, in action, para natin maipakita sa action. At sabi po dyan ni Jackie David, this idea of compassion comes to us because we're made in the image of God, who is ultimately the compassionate one. Yung ideya na ito, na pagkahabag o kahabagan, dumarating sa atin. Bakit? Dahil yun tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Inilagay niya sa puso natin yung isang pusong mahabagin at maawain. Paano tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos? Siya ang sukdulang mahabagin, maawain Diyos. At sabi sa Psalm 116:5, ano sabi sa Psalm 116:5? Ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid at mahabagin. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. Ang Diyos natin ay punong-puno ng kahabagan. So, kaya tayo nakakaramdam ng kahabagan. Dumadaloy yung kahabagan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso, patungo sa ating kapwa. Sa Matthew 9:36, ano sabi ng Panginoon doon? Mga kapatid, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami na kanilang mga problema, pero wala namang man lang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang mga pastol. Walang pastol. Ang kapatid, nakaka-amaze ang dati po ba? Kapag tayo nakakakita, ako po, saan po kayo nakakaramdam ng compassion? Yung awa. Ako, for example, kapag nakikita ako yung mga senior na, tapos naglalako pa, nagtitinda pa sa palengke, para sabi ko sana, hindi na lang po, yung mga 70s, 80s, di mo ba? Sana hindi na lang nagtitinda si Lola, meron na lang nagpo-provide sa kanya ng mga anak. Yan. Ako, nakakaramdam ako ng compassion doon sa mga prostitutes na kinakailangan lang ibenta ang kanilang flesh para lang pakainin yung kanilang pamilya, ang kanilang anak. Pwede lang na talagang hamuin sila mula sa prostitution. Di ba? Yung mga biktima ng trafficking, human trafficking, na talagang naniniwala. Di ba? Dahil tayo, nakakaawa tayo sa mga kababayan natin. Gusto naman tumulong sa pamilya, nabibiktima ng mga tao na nangangako, nabibigyan sila ng magandang trabaho sa abroad. Yung pala ay ikukulong sila sa prostitution din. At ang kikita lang ay yung nag-recruit sa kanila. Hindi talaga sila nagtrabaho gaya ng pinangako. Pag tayo nakakaliling ganyan, grabe yung kahabagan. Ngayon sa ating bansa, na habang tayo dun sa kalalagayan ngayon ng bansang Pilipinas,
na tunay na ninikawan tayo. Di ba? Sabi nga, hindi pala talaga mahirap ang Pilipinas, ninanakawan na tayo. Mga kapatid, hindi lang po DPWH na lang ngayon. Actually, buong lahat ng sistema, lahat ng gobyerno, lahat ng government agencies may katiwalian. So, DPWH lang yun. So, kamusta na yung Department of Health? Diba? DOH, Education, grabe po yung katiwalian. Pero ang Diyos, nahabag na sa Pilipinas. At ito ay unti-unti nang lumalabas, expose. Habag na ang Diyos sa mga tao na talagang humihilaw, nananagoy, at naghihirap sa ating bayan. Muli, sabi dyan, we love because He first loved us. Maiibig natin ang Diyos, paano siya ang unang umibig sa atin? Maiibig din natin ang ating kapwa tayo sapagkat una rin tayo inibig ng Diyos. Amen? So, ang source ng lahat ng pag-ibig na to, ang Diyos. God is love. Kaya, maaari tayo magkaroon ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, sapagkat ang Diyos ang una nagparanas sa atin ng kanyang pag-ibig. Hayaan lang natin dumaloy sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Sabi ni Cheryl Strait, compassion is about giving all the love that you got. Oo nga naman. Ano ang compassion? Ito ay ang pagbibigay ng lahat ng pagmamahal na mayroon ka. Totoo yun, mga kapatid. Pag tayo ay nahahabag sa ating kapwa, yung kakainin na lang natin, ibibigay pa natin sa kanila. Di po ba? Paano? Ang pinanggagalingan yun, yung matinding pagmamahal, nagaling din naman sa Diyos. Ang isa pong katangian ng mga alagad ni Kristo, sila ay mahabag. Sila ay maawain. Yan po ang nakasulat sa Colossians 3:12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sabi sa Romans 3:12, kaya nga bilang mga banal at minamahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Hindi pa nga na-reflect dito yung word na maging compassionate, maging mahabagin. So, hindi lang po yung fruit of the Spirit na alam natin ang dapat naging pakita sa atin bilang mananampalataya, kundi yung kahabagan at kaawaan sa kapwa. Ito ay isang tatak bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos. Paano tayo natin mapapalilignan o makukultivate pamamaraan upang mapaunlad natin ang ating kahabagan sa ating kapwa? Ang una po, ang sabi dyan, be active. Practice active listening. Magsanay sa aktibong pakikinig. Mga kapatid, minsan, wala pa nga tayong binibigay, pero nakikinig lang tayo doon sa may problema. Tapos magpapasalamat ng thank you ha. Yung pala, meron lang gusto lang na maipahayag yung kanyang damdamin. Naalala ko si Jack Fair, nung pagdalo niya kay Joanne isang araw, nakasabay niya yung isa namin kakilala. At siya ay may benda na fracture. Doon din po sa Uni Health. Tapos, sabi ni Jack, yung binigay yung pangalan, yung pangalan niya, Princess. Princess, sabi niya, oo nga po ako. Alam niyo ba paglabas doon sa elevator? Noon na lang sila nagkita, mga dekada na hindi na nagkita, sabi niya, hindi ko naman po mahangasahan yung mga yung mga kapatid ko, yung sarili na silang pamilya, kaya ako lang po talaga ang mag-aasikaso, sa sarili ko, kaya lang 3 buwan pa itong yung beta, parang fracture ko, nadulas ko dun sa Makili, sa BGC. So, 3 buwan pa daw to, kaya imagine niyo,
Pero nung tinanong ni Jape, kilala mo ba ako? Nakalimutan ko na nga po kayo eh. Hindi siya kilala. Di ba? Pero nag-share na. Nag-share na. Oo. Nag-express na siya nung nasa puso niya. Habang naglalakad sila palabas ng hospital, maraming mga tao, kailangan lang na mapakinggan. Lokal lang pinagdadaanan. So, handa ba tayo na magbigay ng ating mga taya? Ayan. Pahinang ng ating taya para sila ay mapakinggan. Sapagkat pamagitan ng pakikinig, sa hinaing, sa problema ng iba, na ipapakita natin ang ating kahabagan sa kanila. Pangalawa, look for everyday opportunities to help. Humanap ng mga pagkakataon sa araw-araw upang tumulong. Ate Julie, konti lang naman pera ko. Pero alam niyo ba yung isang kapatiran natin dito? Pinupuntahan siya ng mga kapitbahay, basta gusto niya magpasama sa mga ospital. Para din siya din SWD, social worker. Ngayon, basta magpasama, may namatayan, siya po ang taga-kolekta ng kanilang gabayan. May balikatan, may kooperatiba yung kanilang asosasyon doon sa kanilang lugar. So kapag may patay, nililimot niya lahat ng bahay para kumolekta ng 20 pesos. Para ibigay po doon sa namatayan na miyembro. Hangang-hanga ako. So, imagine mo, nagluluto pa yun para doon sa feeding program. Siguro kilala nyo na. So, may anak pa po yun ha. Tatlo, may asawa. Pero yung mga tao sa kanyang paligid, pwede siya tumakbo bilang pag-awad, bilang barangay captain. Paano takbuhan talaga siya ng mga tao may pangangailangan? Pag nakikita mo yun, hindi naman pera eh. Yung presence, yung pagsama. Si Angelo, nung sinugod si Johan sa ospital, nag-babysit kay Zach at kay Tyler. Si Angelo yan, malipasok, nilalang Lunes. Si Jelay din, alam ko, nag-babysit. Alam niyo po yun? Libre yun. Walang pera doon, unless binili ng mama, kay kakailan ko, pagkain, si Tyler, ano yung bata rin, basta makakita, puro pagkain na nasa utak. Pero yun na magagastos, 20 pag mga pagkain niya. Pero yung mga presence po natin pagmamantay, yan, wala po yan, cost free of charge. No? Wala po, libre. Pero malaki ang naipapahayag natin, na ipapakita natin kahabagan natin sa iba. Nakikiisa tayo sa kanilang landanin. Pangatlo, walk in forgiveness, mamuhay o lumakad sa kapatawaran. Hindi tayo perfecto, lahat tayo makasalanan, kaya wala tayong karapatan na hindi patawarin ng mga taong nagkasala sa atin. At tayo na nagkasala at pinatawad ng Diyos, di po ba, iba yung ating kahabagan doon sa mga tao na nagkasala din. Halimbawa, meron kang kakilala na nahulog sa pagkakasala, nakiapid, pero ikaw, iniligtas ka ng Diyos mula sa problema na yon at nasumpungan mo yung pagmamahal, ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo, binigyan ka ng second chance. Kapag meron po kayo nakilala, nalaman, iba ang damdamin nung isang nakaranas ng kapatawaran ng Diyos doon sa isang parang ang tingin niya perfecto siya, hindi siya nagkasala. Merong identification, may kakaibang habal, awa doon sa mga tao na naranasan niya. So mga kapatid, tayo, kapag nakakaalam po tayo ng mga tao na nahulog sa kasalanan, ano ang damdamin natin? Pagmamataas o yung damdamin ng kahabagan sapagkat tayo rin ay recipient ng forgiveness ng God. Number 4, manalangin para sa isang pusong mahabagin. Mga kapatid, alam ko, ewan ko po yung mga lalaki, paano mga babae, madali pong matouch, madali umiyak. Pero meron po rin namang mga lalaki na malambot ang puso, iyakin. Okay, di ko po alam yung mga kalalakihan natin.
Pero kapag naisip po natin, para Lord, hindi na ako nakakaramdam ng habag sa puso ko, sa mga tao, sa mga paligid ko. Parang wala lang. Very indifferent ako. Well, manhid. Kalos na yung puso. Pwede po tayong manalangin, Panginoon, bigyan mo po ko ng isang puso mahabagin. Maramdaman ko ang nararamdaman ng aking mga kapwa sa aking paligid. Lalo-lalo na po yung pag nakakita tayong mga binaha. Di po ba? Pag tayo nag-pray, Lord, hindi kami ang binaha, pero sila binaha, pero abutin mo po sila. Yan. Nagpe-pray po tayo ng gano'n, bigyan tayo ng compassionate heart sa mga nasalanta ng bagyo o mga namatayan. Number 5, keep a gratitude and kindness journal. Gumawa ng journal o talaan ng pasasalamat at kabaitan. Kapag tayo ay merong kopya, merong araw-araw, 88 days na lang tayo, no? 95 days na lang, 2026 na, hindi pa uli lahat. Pwede pa rin tayo gumawa, meron tayong garapon sa ating bahay. Ako nga, ito yung naalala ko Gusto ko sana to this year gawin Pero meron pang 3 buwan na everyday, sulat. Lord, ano yung pinagpapasalamat ko sa iyo? Gumising pa ako, yan, di ba? Nakakahinga, nakakalakad. Sulat, tapos lagay dun sa jar. And then, pagpasok ng January, basahin natin yon. Ang grabe, ang daming kabutihan. Pagbabala. Na lahat iba doon, hindi material, immaterial, intangible. Pero lahat yon, kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, sabi dyan, ito na, malapit na po tayo matapos. Ipag-attitude and kindness journal. Next. Yan po. Ways to cultivate compassion. Pag uwi po natin, yung mga anak po natin, pakinggan natin sila. Hindi yung asawa, yung mga lalaki po dito, yung mga tatay, kahit po sawa-sawa na kayo sa boses na yung asawa, kailangan nyo po silang pakinggan. Yan. Active listening. Tulungan. Maghugas ng plato. Magsampay ng kanilang nilabhan. Yan, patawarin niyo po yung mga asawa niyo. Nasunog yung pagkain. Ayan. At talagang pag-pray niyo po, every day, pagpasalamat niyo po sa Diyos yung mga asawa. Yan. Next, sabi dyan. Ito, si Francis Chan. Yan. Do you know that nothing you do in this life will ever matter unless it is about loving God and loving the people He has made? Wow, diba? Sabi niya, hindi mo ba alam? O alam mo ba na walang anuman sa buhay na ito ang mahalaga, maliban na lamang kung ito ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga tao, nilikha niya. So, nothing in this world ever matters aside doon po sa ating pinag-aaralan ng isang buwan na patungkol sa compassion for God and compassion for people. Kapag ito ang naging layunin natin at araw-araw, ito na ang ipinamumuhay natin, ito na ang goal natin. Lord, mamahalin kita ng aking buong puso, ng aking buong kaluluwa, ng aking buong pag-iisip, ng aking buong lakas, at tulungan mo po ako na mahalin ang aking kapwa, gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili, gaya ng pagmamahal mo sa akin. Yan na po ang buhay na tunay na ganap, kasiyasiya, nagbibigay ng tunay na kagalakan at kasiyahan, isang buhay na makabuluhan, isang buhay na mayroong saysay. Parang ang gusto po natin sa buhay natin na to, ang life worthy living. Isang buhay na sulit sapagkat isang buhay lang meron tayo at napakaisipan ng buhay. Kung gusto natin ito sulitin, ang napakaising buhay nito, gugulin natin ito sa pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa. Ito po ang ating panalangin sa bawat isa. Atin po itong hiramin na panalangin ni Apostol Pablo sa
Mga taga-Efeso, Ephesians 3:17-19. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Naway, manatili si Kristo sa inyong mga puso, sa aking puso, sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ang ganda, no? Let everything that you do be done in love. Lahat ng ating ginagawa, ang maging pundasyon nito ay pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Upang sa gayon, lubusan, maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katalian ng Diyos. God is love. Kung tayo po ay may pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, tunay na ipamumuhay natin yung pag-ibig na ito na nagmula sa Diyos mismo sa ating mga buhay. Sa panahon po ito ay pinag-uusapan ko po si kapatid na Kathleen. Tatayo po tayong lahat. Akawitin po natin yung worship song, yung Tagalog. Nawa ito po ang ating dedication song. Sa pagtatapos ng ating serye ng Passion for God and Compassion for People, hindi po aksidente na ito po ang ating awitin. Sa umagang ito, namnamin po natin ang mensahe ng awitin na ito, yung Tagalog po na version. Maging panalangin po natin ito, mga kapatid.
ito na amin pong maisagawa sapagkat ito ang kalooban mo para sa aming buhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po ang Panginoon sa isang napakamabiyayang mensahe na nilalaw ng ating Julie. At tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain